Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. O, diba sabi ko sa inyo, yung chika ko kaninang umaga na kakasuhan talaga si VP Sara. And ngayong araw na ito, grabe kabibig, tinototoo talaga na kakasuhan nila si VP Sara. Sabi dito ni Attorney Paul Lawrence Lim, ang Counsel of the Vice President for the grave threats 3 counts ang kanilang ikinaso kay VP Sara. Sabi dito, we confirm today that DOJ, Department of Justice, filed 3 counts of grave threats cases against the Vice President with the Regional Trial Court of Quezon City. O, yan ha. The DOJ dismissed the NBI's complaint for inciting to sedition. Abuti na lang. Na-dismiss ang inciting to sedition. Na ito yung kinaso sana ni Matibag kay VP Sara. Pero kahit na-dismiss kabibig, may kaso pa rin si VP Sara. 3 counts of grave threats. Under prevailing circumstances, we have anticipated and prepared for such outcome. Under our laws, the Vice President continues to be presumed innocent and is confident that the charges against her will ultimately be dismissed. So, tinotoo talaga nila, nakakasuhan nila si VP Sara. It's because hirap kasi nilang idepensa sa impeachment eh. So naghanap sila ng chances na makulong, maaresto si VP Sara. Ito, equally important as a sitting impeachable officer, the Vice President may not be prosecuted for an alleged offense that is also the subject of impeachment case. Oh, there you go. So, hindi pwedeng si VP Sara ma-prosecute because itong mga kinaso nila ikinaso ng DOJ sa kanila ay parte ito sa impeachment ni VP Sara. Tumatakbo pang impeachment, mga kabibig. These serious legal issues, the Vice President will exercise all available legal remedies in due course. So yung iba nagtawanan na, nagpalakpakan na this is it, makukulong na talaga si VP Sara. Yung hinihintay namin na makukulong si VP Sara, makikita namin siya sa silda. Wow! Coming from you, na noon ay isang kakamping, na ngayon ay isang VVM fanatic. Nakakahiya naman. Nakakahiya sa pagmumukha ninyo. Diba ngayon ako nakarinig ba na gumugulong pang impeachment, kinasuhan na. Naku, grabe naman. Inciting to sedition ang ikinaso ng NBI, pero ito ay, ang tawag dito, na-dismiss. Na-dismiss naghanap na naman sila ng paraan. 3 counts of grave threats. Alam niyo naman kung sino, di ba? Sina BBM, sina Martin, sina Lisa. Grave threats daw iyon. So, kinasuhan si VP Sara. Di ba? Di ba sabi ko sa inyo kaninang umaga na kakasuhan yan si VP Sara? Nagsabi na si Matibag na they're praying na sana maglabas na ang DOJ. Ito na. Sinagot agad ng DOJ ang hiling ni Matibag. Ang tanong, ito ang tanong aarestuhin na ba si VP Sara? Maging katulad ba si VP Sara kina Marcoleta, kina Defensor, kina Jinggoy Estrada, kina Bong Revilla? Buti pa si VP Sara nauna na yung kaso. Pero si Martin wala pa. Nag-away-away pa sila ni Boyeng Rimulya. Anong klaseng drama yan? Away-away pa more. Pero si VP Sara, nauna na. Kinasuhan. Yung mga tawag ni Boyeng grabe yung ebidensya namin. Hinog na. Anong klaseng hinog yan? Inuuod na ba Boyeng Rimulya? May bagong drama si Boyeng Rimulya. Iimbestigahan nila ang flood control sa lugar ni Martin. Ano ba naman yan?
Hay nako, mas nauna pa baka mas mauna pa si BP Sara makulong kumpara kay Martin Romualdez. Sana hindi. 'Di ba? Proud na proud pa si BBM sa SONA niya. Na malapit na pero mas nauna pa si BP Sara ang kakasuhan nila. Ano ba naman yan? Ito ang komento. Ayaw tumigil nila kabibig, kakaso ang mga uluga, no? How could it dismiss if they hold the beat? O, di ba? Inciting to sedition, X. Grave threats, eto na naman tayo. Naunsa good ni oy, gidabu-dabuhan gyud ang mga way sala. Best performer, no corruption, sigiun sa pagtuwad-tuwad ang mga dokumento. Wala talagang kasalanan si BP Sara. Lord, help na. Lord, ka na bahala sa mga buaya. Base, kung ano-ano lang nasa isip nila para makasuhan si BP Sara at hindi makaupo sa 2020 kasi takot sila. Takot sila na kung si BP Sara ang uupong presidente, lahat sila lagot. And we're so excited pag si BP Sara kasi meron na talagang totoong kurakot na politiko ang iiyak sa selda. Yung totoo. Yung hindi gawa-gawa lang, yung hindi fabricated, yung hindi politically motivated, yung talagang may ebidensya at katotohanan. Sabi nga ni Baste at ni Polong, hintay lang kayo sa 2028. Malay nyo, kasali kayo sa listahan sa mga taong ipakukulong namin. Halay! Excited yan! Panis yan, exempted siya sa mga kaso kasi impeachable officer siya. Tama nga, gumugulong pa ang impeachment ni BP Sara tapos ay excited sila. O excited sila kasi kung hindi ma-impeach si BP Sara, at least may kaso. Grabe. Wala bang matadyang DOJ sa impeachment nga di napatunayan yan tapos dumating pa sa DOJ? Who filed it? Dahil hindi umuobra sa impeachment sa Senado, kaya sa local court na lang dinala. Pero kahit sa ang korte padalhin, yung hindi mananalo ang kaso laban kay VP Sara Duterte. Napakahabang proseso niyang aabutin pa yan ng hanggang lampas 2028. Kaya, presidente na si BP Sara by then, malulusaw yung kaso na yan at yung mga nagsampa ng kaso, baka sila pa ang makulong. Hala ka, mga kabibig. So, yun po. Pakinggan nyo si Matibag sa kanyang prayer na sana lumusot na ang di umano'y ikakaso nila kay VP Sara, ang DOJ. Ayan, lumusot talaga. 3 counts of grave threats against the Vice President of the Philippines in the Regional Trial Court of Quezon City. Pero hindi na bahala si VP Sara kasi the Vice President will exercise all available legal remedies. Take note as I observe, si BP Sara ang may maraming kaso. Si BBM, wala man lang ni isang kakamping ang nagkaso kay BBM. Nakita nyo, naobserbahan nyo? Wala man lang ni isa sa mga true-blooded dilawan at kakamping ang nagkaso kay BBM. What is the meaning of this? Hawak na ni BBM ang dilawan. Hawak na ni BBM ang kakamping. Kumukuha ng energy or tulong si BBM sa kakamping. Remember, ang latest ngayon, a picture of Chris Aquino and FL together with the family of Chris Aquino. O, diba? Hawak ni BBM ang mga dilawan. Pati si Lenny. Diba? Nabigyan lang ng milyones para sa ipapagawang project sa Naga City. Hawak na ang beat. Eto si Matibag. Watch this video, kabibing. Grabe. Excited sila na si BP Sara makulong at hindi makatakbo sa 2028. Diba? Halata naman, wag kayo mag-deny. Watch this video. Meron na po, may nakapile na po tayo. Tapos, waiting for the resolution of the Department of Justice. So anytime po pwede natin siyang arrestuhin. Pag lumabas po yung resolution niyan, ipapile po sa court. So it will depend on the... Attorney, hindi ba masyadong bad optics yung Complaint against the Vice President? sino muna yung tanong? Kasi kayo magkano? Papile ng ombudsman, sir. Sa ombudsman. Ano pong ipapile na complaint? Nandun po muna tayo sa criminal case muna na pinay namin sa DOJ. So we are awaiting the resolution po. How soon?
Well, depende po sa DOJ, but we are awaiting. We're praying na sana po lumabas na. Sir, di ba matagal na masyado bago maglabas ng resolution ng DOJ? Since last year pa na-file yung complaint, sir. Well, may procedure po sila and I cannot speak for their procedure. Ano po? Kung, attorney, hindi mo ba bad optics or bad optics yung baka makasuwar at makulong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga support? That is a political question that I rather not answer. Pasensya na po. Ano po? Gano'n po ka-tiba yung mga ebidensya natin na against VP Sara for her to be arrested? Wala pa po tayo sa arrested. Yung kailangan po muna may resolution po yung Department of Justice. And narinig nyo naman po kanina, we base it on resolution, Memorandum Circular number 20 ng DOJ that there is a reasonable certainty of conviction pag ipinay sa court. Yun na po yung standard na sinunod. Attorney, ba't po nasama yung mga previous press conference ni Vice President Sara Duterte para doon sa threats niya kay Well, those are all considered kasi sabi ko nga kanina, it's confluence of events. Lahat yan, it's not an ordinary threat. Titignan mo yung pattern of behavior po. Kaya kasama ko yun. Attorney, sino po yung binabanggit ninyo na meron na kayong... Hindi ko po pwedeng sabihin, narinig niyo naman po. Kasi po, it will bungle their investigation. Are you investigating the VP-SPG? Hindi po particularly BTSPG, pero sinasabi ko po rito, we are already identified the individuals. Pero member po ng AFP. Well, sinasabi ko nga po, merong mga member dyan ng AFP, merong hindi. Pero wag nyo na pong pilitin na i-detalye natin dahil may investigation po. It's an open investigation case. Ano po? Mga ilan po yun? Hindi ko rin po pwedeng sabihin. Pasensya na po. Hanggang ngayon pa rin po, open pa rin po ang investigation. Of course, because the threat is a continuing threat to the President. Ano po? Narinig niyo naman. Parang po yung Narinig niyo po yung hindi siya dumalo. Hindi siya dumalo. Oh, 'di ba? O ito pa ang mga komento ng mga netizen. Mas mabilis ito kay Remulla kaysa impeachment. Matagal pa yan. Sunod araw kulong na si VP. Ano pang hinihintay ni Remulla? Go! Hala, grabe. Ano yan? Late registration? Kasi matagal na itong mga grifted si VP sa... Mas nauna pa kaysa kay Romualdez na walang kwentang gobyerno. From Cheryl Baltasar. Impeach Remulla from Carbonero Rolando. Paano na yung MBI? May ikakaso rin ba? From John Silverio, ang tanong, sino ang nagkaso? O, diba? Sino ang nagsampa ng kaso? We want to know. Di naman, don't tell me si VVM. With the management of BBM. Mga trolls, kita yan, pero ang gaba di magsaba, apil gapon mo sa judgment anak sa hitasan, bisag unsaon pa nila, BP Sara pa rin. Matumal na ba ang impeachment, kaya kaso na lang? Plan D. Plan D na ito nakakasuhan si VP Sara. Panos na ang issue. Wala bang bagong balita? Hindi kasi kaya ma-impeach, kaya late registration naman daw, kaso pa rin. Diyos mio, Marimar. Discarding paspasan, malapit na kasi ang 2028. Isama lahat, pati pagpatay mo si Rizal. 2 years in the making pala to. Panahon ng paghuhukom, sabi ni Marvin Rica Franca. Tagilid ang mga witness nila laban kay VP Sara, kaya kaso na lang inaatupag nila. Hindi patok ang impeachment, kaya ang gagawin nila, magkaso. Naumay na pati sila gawa uli ng bagong putahe, o di ba? Kay NBI director, wala bang isinampang kaso sa kanya na grave threat din? O di ba? O di ba? Tama din. O, diba? Paano na ang threat sa BP? Nag-file ba kayo? O sign of defeat, kaya humahanap ng ibang option. O yan po, kabibig, ang ating Libak-Libak for the day. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Sign of defeat na ba to? Signalis na ba na talagang talo na? Panalo na si BP Sara sa impeachment at hindi siya mako-convict? Oh, yun lang po, kabibigan. Don't forget to like, subscribe, and share this video. May nagsabi, yes, makukulong na si Lustay. Oh, wow. Hindi mo alam ang confidential funds? Naku, manood ka ng impeachment para malaman mo kung ano ang story ng impeachment tungkol sa confidential funds. Wag lang puro lustay-lustay. Dapat may utak before you react. Di ba, kabibig? DOJ, paano yun? Ang bigat ng kaso, 3 counts daw. Ika nga nilakay, kung wala kang problema, bibigyan ka ng problema, ibig sabihin hahanapan ka ng butas. Pagbaliktad ng hangin, iyak din ang mga yan at magsitakas. Hindi man makatakbo si VP, may papalit man, solid pa rin. Baka lahat ng papalit kay VP Sara, kakasuhan nila. So yun lang po, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.